Good day, Pastor EJ. Ask lang po kung bakit po nagkaroon ng 400 silent years si Jesus bago pumasok ang New Testament. Ask lang po. Salamat po. Sana mapansin. Oo nga no. Alam nyo, kung titingnan natin ang Bible, mayroong blank page bago ang New Testament. Ito yung 400 years na tahimik ang Diyos. Isang panahon sa kasaysayan ng Israel na parang tumahimik ang langit. Walang bagong propeta, walang bagong revelation, walang bagong salita mula sa Diyos. Parang nawala ang boses ng Diyos mula sa huling propeta ng lumang tipan na si Malakay hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Lumipas ang halos 400 taon, 4 na siglo. Kung iisipin mo, parang napakatagal at maraming tao ang maaaring magtanong noon, nasaan ang Diyos? Bakit siya tahimik? Iniwan ba niya ang kanyang bayan? Pero ang hindi alam ng marami, habang tahimik ang Diyos, gumagalaw pa rin siya sa likod ng kasaysayan. So ano ang huling mensahe ng lumang tipan? Ang huling aklat ng lumang tipan ay ang aklat ng Malakay. Sa huling bahagi or talata ng aklat na ito, may iniwang pangako ang Diyos. Malakay chapter 3 verse 23, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ibig sabihin, may paparating, may darating na maghahanda ng daan. Pero pagkatapos ng pangakong iyon, tahimik ang langit. So ano ang nangyari sa loob ng 400 taon? Bagamat walang bagong aklat ng Biblia sa panahong ito, maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Una, pananakop ng Greek Empire. Isang makapangyarihang pinuno ang sumakop sa halos buong mundo. Si Alexander the Great, dahil sa kanyang pananakop, kumalat ang wikang Greek sa buong mundo. So bakit ito mahalaga? Dahil nang dumating sa Jesus, ang buong Mediterranean world ay iisang wika ang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit naisulat ang New Testament sa Greek. Pangalawa, pag-usbong ng mga sinagog. Sa panahon ng katahimikan, nagsimulang magtayo ang mga Hudyo ng sinagog sa iba't ibang lugar. Ito ang naging lugar ng pag-aaral ng kasulatan, pagtitipon ng mga mananampalataya, pagtuturo. Nang dumating sa Jesus at ang mga apostol, dito sila madalas nagtuturo. Pangatlo, pananakop ng Roma. Pagkatapos ng Greek Empire, sumunod ang Roman Empire. Ang mga Romano ang nagpatayo ng maayos na kalsada, sistema ng transportasyon, mas organisadong pamahalaan. Ito ang naging dahilan kung bakit mabilis kumalat ang mensahe ng Ebanghelyo. Tandaan natin na ang Diyos ay nag-aayos ng entablado. Isipin mo ang isang malaking teatro. Bago magsimula ang palabas, tahimik ang entablado. Walang artista, walang nagsasalita, pero sa likod ng kortina, maraming nangyayari. Inaayos ang ilaw, inaayos ang costume, inaayos ang set. Tahimik sa harap, pero sa likod, abala ang paghahanda. Ganito ang ginawa ng Diyos sa loob ng 400 taon. Tahimik siya sa paningin ng tao, pero inaayos niya ang entablado ng kasaysayan para sa pagdating ni Jesus. Pagkatapos ng 400 taon, biglang may lumitaw sa ilang. Isang lalaking matapang, kakaiba ang itsura at malakas ang mensahe, si John the Baptist. Ang sabi niya, maghanda kayo, magsisi kayo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Siya ang katuparan ng propesiya sa Malakay. At pagkatapos, dumating ang pinakaimportanteng sandali sa kasaysayan. Ipinanganak ang Mesiyas, si Jesus Christ. Ang katahimikan ng 400 taon ay napalitan ng pinakamalakas na mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi na lang propeta, ang Diyos mismo ang dumating. May kasabihan nga tayo that God is never late. Galatians chapter 4 verse 4, nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi maaga, hindi huli, kundi eksakto. Minsan sa buhay natin, pakiramdam natin tahimik ang Diyos. Nagdarasal tayo, pero parang walang sagot. Naghihintay tayo, pero parang walang nangyayari. Pero tandaan mo ito, kung tahimik man ang Diyos ngayon sa buhay mo, hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa. Maaaring inaayos lang niya ang entablado ng iyong buhay para sa isang bagay na mas malaki. Tulad ng ginawa niya sa loob ng 400 taon bago dumating sa Jesus.